Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at nakakita kayo ng video na nagsasabi na may 12,000 piso Universal Social Pension na direkta sa inyong ATM ngayong Disyembre, pakinggan niyo muna ako ng mabuti dahil kailangan ninyong malaman ang totoo. Maraming misleading na videos ang kumakalat sa social media ngayon na nagpapahiwatig na may malaking halaga na darating sa lahat ng senior citizens, pero ang katotohanan ay iba. Hindi totoo ang 12,000 piso na Universal Social Pension na yan. Walang ganyang batas na naipasa. Ang totoo, kung kayo ay indigent senior citizen na qualified sa Social Pension Program ng DSWD, ang natatanggap ninyo ay 1,000 piso buwan-buwan lang at hindi ito para sa lahat ng seniors. Alam kong nakakasakit marinig ito lalo na kung umaasa kayo sa pera na yan para sa Pasko. Pero mas mabuti nang malaman ninyo ang totoo kaysa umasa sa huwad na balita. Kaya ngayong video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang available na tulong para sa seniors, magkano ang pwede ninyong asahan, kailan ibibigay, at paano kayo makakakuha ng tamang impormasyon para hindi kayo maloko ng fake news. Makinig kayo dahil baka may pera kayong hindi pa natatanggap o baka may programa na pwede pa kayong makapasok. Hindi ito pag-asa na walang katotohanan, kundi mga tunay na benepisyo na nakalaan para sa inyo bilang senior citizens ng Pilipinas. Ang una kong kailangan sabihin sa inyo ay napakahalaga ng fact-checking sa panahon ngayon. Madaming gumagawa ng mga video sa YouTube at Facebook na nagsasabi ng malalaking halaga para makakuha lang ng views at clicks. Ginagamit nila ang mukha ni Presidente Marcos o ng mga opisyal ng gobyerno tapos lalagyan ng malaking numero sa thumbnail para panoorin ninyo. Pero pag pinanood ninyo, walang laman o puro recycled na balita lang mula noong nakaraan. Ang 12,000 piso na Universal Social Pension na yan ay galing sa isang House Bill, yung House Bill 10, 423 na inaprobahan ng House of Representatives noong Mayo 2024 pero hanggang ngayon ay nakabitin pa rin sa Senado. Hindi pa ito batas. Ibig sabihin, wala pang pirmahan si Presidente, walang implementing rules, at wala pang pondo na inilaan para dito. Ang sabi pa ng bill na yan, hindi naman 12,000 piso ang ibibigay. Ang proposed amount ay 500 piso lang per month para sa non-indigent seniors at after 5 years pa lang magiging 1,000 piso. Malayo sa 12,000 piso na sinasabi ng mga scammer na video. Ngayon, ano ba talaga ang available na social pension para sa seniors ngayong Disyembre 2024? Ang totoo, meron talagang Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC na programa ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay para lang sa indigent seniors, ibig sabihin mga senior citizens na walang regular na income, walang pensyon mula sa SSS o GSIS at walang regular na suporta mula sa pamilya. Ang natanggap ng qualified beneficiaries ay 1,000 piso kada buwan simula Enero 2024 dahil sa Republic Act 19,116 na naipasa noong 2022. Dati 500 piso lang ito kada buwan pero dinobled na ngayon. Mga 4 na milyon na indigent senior citizens ang nakikinabang sa programa na ito sa buong bansa. Hindi ito para sa lahat ng seniors, kundi para lang sa mga indigent na qualified sa assessment ng DSWD. Kaya kung nakikita ninyo na may kapitbahay kayong tumatanggap pero kayo ay hindi, ibig sabihin ay may pension kayo sa SSS o GSIS o meron kayong regular na income na nakalagay sa records o hindi kayo pumasa sa validation ng DSWD. Ang schedule ng payout ng social pension ngayong 2024 ay nag-iba na rin. Dati kasi every 6 months lang binibigay kaya 3,000 piso every semestre ang natatanggap. Pero simula July 2024, ang utos ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD ay dapat mas madalas na ang payout. Pwede ng monthly, bi-monthly o quarterly, depende sa lugar ninyo.
Ibig sabihin, kung monthly, 1,000 piso per month. Kung bi-monthly, 2,000 piso every 2 months. Kung quarterly, 3,000 piso every 3 months. Ang layunin nito ay para mas regular ang pera ninyo at hindi kayo maghihintay ng mahabang panahon. Pero tandaan, exempted lang dito ang mga lugar na geographically isolated, under state of calamity, o may armed conflict. Sa mga lugar na yan, pwede pa ring semestral ang payment kung hindi feasible ang regular na payout. Para sa mga senior citizens na may SSS pension naman, mayroon din kayong natanggap ngayong Disyembre. Ang SSS ay naglabas ng 13th month pension kasama ng December pension ng mas maaga noong November 29 at December 4, 2024. Ito ay standard yearly benefit para sa lahat ng SSS pensioners at ang halaga ay katumbas ng inyong monthly pension. Kaya kung ang monthly pension ninyo ay 5,000 piso, ang ika-13 buwan ninyo ay 5,000 piso din, plus ang regular Disyembre pension ninyo na 5,000 piso din. Ibig sabihin sa December, 2 beses kayong nakatanggap, kaya parang 10,000 piso total para sa buwan na yan kung yan ang pension amount ninyo. Ito ay ginawa na ng SSS simula 1,988, kaya 36 na taon na silang nagbibigay ng ika-13 buwang pensyon. Ang kabuang halaga na inilabas ng SSS para sa ika-13 buwan at Disyembre na pensyon ngayong taon ay umaabot sa 32 bilyong 100 at 70 milyong piso para sa mahigit 3.6 na milyong pensioners. Kaya kung kayo ay SSS pensioner, tingnan ninyo ang inyong bank account o ATM card kung nakatanggap na kayo ng double payment ngayong Disyembre. Ngayon, paano kung hindi kayo qualified sa SPISC pero gusto ninyong malaman kung may ibang benefits kayong pwedeng makuha? Mayroon pa ring ibang tulong na available para sa seniors. Una, ang senior citizen discount na 20% sa mga establishments tulad ng grocery, drugstore, restaurants at public transport. Ito ay batas na kaya hindi ito favor, karapatan ninyo ito. Pangalawa, ang PhilHealth benefits na libre para sa seniors. Kung kayo ay may sakit at kailangan ng ospital, dapat covered kayo ng PhilHealth. Pangatlo, ang purchase booklet na pwede ninyong gamitin para sa VAT exemption sa mga bilihin. Pang-apat, ang priority lane sa mga bangko, gobyerno offices, at iba pang establishments. Ito ay simple lang pero nakakatulong para hindi kayo magtagal sa pila, lalo na kung mainit o maulan. Ang pinaka-importante ngayong December ay ang pag-check ninyo sa inyong status. Kung kayo ay DSWD Social Pension Beneficiary, pumunta kayo sa inyong Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa munisipyo o lungsod ninyo at magtanong kung kailan ang schedule ng payout sa inyong area. Minsan kasi may delay dahil sa local government process o dahil sa holidays ngayong Pasko. Dapat may nakasulat na schedule ang DSWD per region, kaya huwag kayong mahihiya magtanong. Kung kayo naman ay SSS pensioner, i-check ninyo ang inyong bank account o i-withdraw sa ATM ang 13th month at December pension ninyo. Kung hindi pa dumating, kontakin agad ang SSS hotline o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Huwag kayong maghintay ng matagal, baka may problema sa enrollment ninyo o sa bank details ninyo. Para naman sa mga gusto pang mag-apply sa SPISC program, ito ang proseso. Una, pumunta kayo sa OSCA or Municipal Social Welfare and Development Office sa inyong lugar. Dalhin ninyo ang Senior Citizen ID ninyo o any valid ID na may birth date, barangay certification na nagsasabing indigent kayo, at medical certificate kung may sakit kayo or frail na. Fill up kayo ng application form doon at maghintay ng tawag mula sa DSW validators. Ang DSWD ay bibisita sa inyo personally para sa home visit at validation interview. Titingnan nila ang inyong kalagayan, kung meron bang tumutulong sa inyo, at kung qualified nga ba kayo sa criteria. Ang criteria ay 60 taong gulang at pataas, walang pensyon mula SSS, GSIS, PVAO o private insurance, walang regular income at walang regular support mula sa relatives. Kung pumasa kayo, isasama kayo sa master list ng beneficiaries at magsisimula na ang payout ninyo.
Ang mga dapat ninyong iwasan ngayong December ay ang mga scam messages at fake announcements. Maraming text messages, Facebook posts, at YouTube videos ang nagsasabi ng mga malalaking halaga na raw darating. May mga nag-a-ask pa ng personal information ninyo tulad ng bank account number, PIN, o OTP code ninyo. Huwag ninyong ibibigay ang mga yan kailanman. Ang DSWD at SSS ay hindi humingi ng ganyang information through text o social media. Lahat ng official announcements ay nandoon sa official website nila or sa official Facebook pages nila. Kung may nag-a-ask ng pera sa inyo para mapabilis daw ang claim ninyo, scam yan. Lahat ng government services ay libre. Huwag kayong magbayad sa kahit sino. Ang isa pang importante ay ang pakikipag-ugnayan sa inyong mga anak o relatives. Maraming seniors ang nahihiyang magtanong o mag-follow up sa kanilang benefits dahil ayaw nilang maging abala. Pero tandaan, karapatan ninyo ang mga benefits na ito. Kayo ay nag-ambag sa bayan natin habang kayo ay nagtatrabaho, kaya ngayong senior na kayo, dapat ay may balik sa inyo ang gobyerno. Huwag kayong mahihiyang mag-follow up. Kung hindi kayo makalakad o mahina na, hilingin ninyo sa inyong mga anak o apo na tumulong sa inyo. May mga authorized representative form naman na pwedeng i-fill up para sa kanila na lang kumuha ng pensyon ninyo kung hindi kayo makalabas ng bahay. Sa mga may SSS o GSIS pension na, importante rin na i-update ninyo ang inyong contact details at bank enrollment. Minsan kasi ang dahilan ng delay ay outdated ang information sa system. Kung lumipat kayo ng bahay o nagpalit ng bank account, dapat ay i-update agad ninyo sa SSS o GSIS. Pwede ninyong gawin ito online sa SSS website o GSIS website o kung hindi kayo marunong mag-computer, pumunta sa office nila at mag-request ng assistance. Magdala lang kayo ng valid ID at proof of new address kung lilipat kayo ng address. Ang totoo, mga kababayan, walang instant na ₱1,000,000 o ₱100,000 na darating sa atin na seniors. Ang mga tunay na benefits ay simple lang pero regular at sigurado. Ang ₱1,000 social pension para sa indigent seniors, ang ika-13 buwang pensyon para sa SSS at GSIS pensioners, at ang mga discounts at privileges na nakasaad sa Senior Citizens Act. Ito ay hindi malaki, pero kung alam ninyo ang inyong karapatan at alam ninyo kung paano mag-claim, malaking tulong ito sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Ang December ay buwan ng Pasko. At normal na mag-expect tayo ng konting extra. Pero huwag tayong maniwala sa mga sobrang laki ng halaga na walang katotohanan. Kung mayroon kayong katanungan o nais pang malaman tungkol sa benefits ninyo, magtanong sa tamang opisina. Ang DSWD hotline ay 1343 at ang SSS hotline ay 1455. Pwede rin kayong mag-visit sa kanilang websites kung meron kayong internet. Ang DSWD website ay dswd.gov.ph at ang SSS website ay sss.gov.ph. Doon nakalagay ang lahat ng official announcements at updates. Mas mabuti pang doon kayo kumuha ng information kaysa sa random na Facebook posts o YouTube videos na walang source. Sa pagtatapos, nais kong sabihin sa inyo na ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay ang katotohanan at ang tamang impormasyon. Hindi tayo dapat umasa sa mga huwad na balita na magbibigay lang sa atin ng disappointment sa huli. Ang ating gobyerno ay may mga programa para sa atin, pero dapat nating malaman ang totoo para hindi tayo ma-scam o mapagsamantalahan. Magtulungan tayo, mag-share ng tamang information, at protektahan ang ating kapwa seniors laban sa mga fake news at scammers. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens din para malaman din nila ang totoo. Maligayang Pasko sa ating lahat at sana ay maging mas handa at mas informed tayo ngayong taon na ito. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.